So, ang dahilan ba kung bakit tumakbo ka nung makita mo ko ay dahil ba sa babaeng kasama ko? O dahil sa nagsiselos ka? Umiwas ng tingin si Camille at saka sumagot. Iisa lang itong kasunduan sa pagitan natin, kaya hindi ako magsiselos. Pero may prinsipyo ako na kapag nagkaroon ka ng girlfriend, ayaw ko maging third party sa relasyon nyo. Paliwanag ni Camille sa kaharap na hindi ito tinitingnan sa mga mata. Bukas na bukas din aalis na ako. Babayaran ko na lang ang natitirang utang ko. Pero wala pa akong malaking pera kaya naputol ang pagsasalita ni Camille nang bigla siyang halikan ng lalaki. Katulad ng parati nitong ginagawa, marahasang paraan nito na paghalik. Namula ang buong mukha ni Camille at saka itinaas niya ang kanyang kamay para itulak ito habang humihikbi. Ngunit tulad ng dati, hindi man lang ito natinag. Na mas sadali rin ito, makalipas ang ilang sandali, hinihingal siyang pinakawala ni Sergio. Nang makaramdam na ito ng satisfaction sa halik na yon, may bakas ng galit ang mga mata ni Sergio at malalim ang boses ng magsalita. Have you forgotten that this is a deal between us? At ano naman ang rason mo para basta na lang umalis? Pero nangako ka sa akin, bakit binabawi mong sinasabi mo? At sino sa atin ang hindi marunong tumupad sa usapan? Tanong ni Sergio na nakaangat ang gilid ng labi. Sa pagkakatanda ko, ang kondisyon na sinasabi mo ay kung makipagtalik ako sa ibang babae, right? Ginawa ko ba? Hindi naman nakapagsalita si Camille ng mga sandaling iyon at para bang may nakaharang na tinig sa kanyang lalamunan. Alam niyang simula pa lang noong una, maling-mali na nakipagkasundo pa siya kay Sergio Reynoso. Pero alam din niya na huli na para magsisi pa, kaya ngayong alam niyang may babae na nagugustuhan ng ama nito ay gusto niyang itamang pagkakamaling nagawa niya. Isipin mo na lang na akong hindi tumupad sa usapan, kaya nakikiusap ako, itigil na natin to. Pakawalan mo na ako, Mr. Reynoso. Tila may kung anong nararamdaman sa kanyang dibdib si Sergio nang marinig ang pakiusap na yun mula sa babae. Pero hindi na niya yun pinagtuunang ng pansin at sa halip ay pinaningkitan ng mga mata si Camille. Pagkatapos mo kong gamitin, basta ka na lang aalis. Do you really think that's possible? Ani Sergio na may kalakip na panunuya ang tinig. Kasalanan ko, kaya nga pakawalan mo na ako. Pangako, ibabalik ko sa iyo 1,000,000. Pagpapatuloy ni Camille, wag mo lang akong gawing kabit. Hindi ako papayag kahit napatayin mo pa ako. Do you think I need 1,000,000? Natatawang tanong ito kay Camille. Hindi ko kailangan ng 1,000,000 pero kaya kitang patayin. Nakangising dagdag pa ni Sergio sa kawalang ano-ano'y biglang sumunggab kay Camille. Nahintakutan naman si Camille at kagad nang itinulak ang lalaki. Subalit nahawakan kagad ni Sergio ang dalawang kamay niya upang hindi siya makakilos pa. Nagulat pa siya nang hubarin itong sinturon at itali yon sa dalawa niyang mga kamay upang hindi na siya makapumiglas pa. Ano bang ginagawa mo? Tanggalin mo to. Humihikbing saad ni Camille habang nakataling mga kamay sa kanyang ulunhan. Pero sa halip na maawa ay ngumisi pa si Sergio at nilapat ang daliri niya sa labi ni Camille. Shh! Don't waste your energy because I won't let you talk later. Tugon niya sa babae sa namamaos na boses. Ang sumunod na naramdaman ni Camille ay binaba ng lalaki suot niyang pajama upang makitang pakay. Sa pagkakataong iyon ay wala na ring saplot si Sergio at dahan-dahan tong umibabaw sa kanya. Uwag! Impit na anas ni Camille. Nang maramdaman ang matigas na bagay na yun, ipinikit ni Camille ang kanyang mga mata at kasabay noon ay tumulong kanyang luha. Mariinding nakalapat ang kanyang mga labi upang wag na makagawa ng anumang ingay kahit na gusto niyang sumigaw dahil sa nararamdamang sakit sa kanyang pearl. Marahasang pag-angkin ni Sergio sa babaeng kaniig. Aware siyang nasasaktan niya ito pero hindi niya mapigilan pa ang sarili na itigil ang ginagawa. Para itong isang drogang nakaka-addict na kahit na gustuhin man niyang ihinto ay hindi niya magagawa. Hindi alam ni Sergio kung ano bang meron sa babaeng ito at hinahanap-hanap niyang katawan nito. Hindi pa niya ito naramdaman siya kahit na kaninong babae. Maski kay Ursula, puno ng pagnanasang mga mata ni Sergio habang pinagmamasdan si Camille na noon ay nakapikit at may bahid ng luhang sulok ng mga mata. Camille, anas ni Sergio sa pangalan ng babae na hinihingal. Alam mo, mula sa simula na hindi ako gumawa ng negosyo kung wala akong makukuhang kapalit. Kaya't hindi kita hayaang makawala unless mapagod ako. Kaya kung ako sa'yo, i-give up mo ng ideyang pakakawalan kita. Pahayag ni Sergio habang patuloy ang pagkilos sa ibabaw ni Camille. Kung hindi mo ititigil to,
isusumbong kita kay Lola Soledad. May hirapang sagot naman ni Camille. Nanatiling nakapikit dahil sa kirot na nararamdaman. Ungol ni Seryo na bagamat nagagalit kay Camille ay hindi niya mapigilan ng sarili dahil sa nakakabaliw na pakiramdam. At sino naman ang nagbigay ng lakas ng loob na magsumbong kay Lola Soledad? Ikaw, ang namilit sa akin na gawin ito. Sagot ni Camille na nanginginig ang katawan. Camille, have you forgotten? You're the one who came to me and begged. I didn't force you. Ani Seryo na habang nagsasalita ay nakapikit ang marina tila ba ninanam na nakakabaliw na sensasyon. Ngayon nagsisisi ka na at sasabihin mong pinilit kita? Shit, it seems that your mouth is a worthless. As your backbone, dagdag pa ni Seryo habang patuloy ang paggalaw na itaas baba. Nakaramdam ng kahihiyan si Camille sa kanyang sarili. Nang mga sandaling iyon, malinaw na simula nung una, ay katawan niya lang ang gusto ni Seryo. Isinakripisyo niyang kanyang dignidad alang-alang sa kanyang kapatid. Pero hanggang kailan niya matatagalan ng ganong sitwasyon? Hanggang kailan niya hayaan ang sariling abusuhin siya? Nakuha nga niyang benepisyo bilang babae ni Seryo Reynoso, ang makapangyarihang tao sa kanilang lugar, ngunit para naman siyang kanila na habang sinisindihan ay unti-unting nauubos. Maya-may nagulat si Camille na biglang humintong lalaki sa pag-angkin sa kanya, at sa halip ay kinarga siya patungo sa malaking salamin kung saan malayang makikita ang kanilang mga hubad na katawan nang hindi kumakalas ang kanilang pagkakadikit. Look at yourself in the mirror. Your body's much more honest than your irritating little mouth. Honest ni Seryo sa punong tenga ni Camille kasabi ng marahang pag-angkin. Habang nasa balcony at naninigarilyo, isang tawag ang tanggap ni Seryo nang makitang mulain sa kanyang daddy ay kumunot ang kanyang noo. Yes, Dad. Tanong niya mula sa kabilang linya. Seryo, what did you say to Miss Shera? Why did she come home crying? Tanong ng kanyang daddy sa barito ng tinig. Umangat ang gilid ng labi ni Seryo. Mukhang nagsumbong ng babaeng yun sa kanyang daddy. Well, sino ba namang gugustuhin ng babaeng yun? Masyado itong liberated to think na first time lang nilang makita para sa blind date, iniyakap na siya nito. At marahil kaya ito umiiyak dahil sinabihan niya itong ayaw niya ng babaeng liberated. Nothing, Dad. You don't like her? She's too liberated. She can play the role of being the young lady of the Reynoso family. Diretsang saad ni Seryo. Natahimik naman si George Reynoso sa narinig. Ang pamilyang tulad nila ay mas pinahalaga ng kanilang reputasyon, higit kanino man. Kaya kung pakakasalan ng kanyang anak ang tulad ng ganong babae, ay baka magkaproblema pa sila sa huli. Is that so? In that case, I will remove the Jiang family from the options. Tumangutang sagot naman ni George sa anak sa kanilang linya. I'll just tell you when your next blind date is. Dagdag pa ng matanda, walang kaalam-alam si Seryo na blind date palang pupuntahan niyang iyon. Ang buong akala niya ay dinner iyon ng mga major shareholders ng kumpanya. Hindi niya inaasahan na pagdating niya sa hotel, sasalubungin niya ang pamilyang Jiang. At dahil ayaw niyang ipahiya ang kanilang kumpanya at maging ang kanyang ama, sumali siya sa pamilya Jiang sa kanilang hapunan. Hindi nagtagal, nag-excuse siya sa mga ito at nilabas na sandali para manigarilyo pero hindi niya akalain na susundan pala siya ni Shera sa basta na lang siyang yayakapin. At ang eksena ng iyon ay nasaksihan ni Camille nang makita niya ang reaksyon ng babae. Nang oras na yun ay para itong nakakita ng halimaw at basta na lang kumaripas ng takbo. Nabasa mo ba ang list na ibinigay mo sa sekretary mo? May nagustuhan ka ba, iho? Muling tanong ng kanyang daddy. Wala akong planong makipag-blind date sa ngayon, Dad. Diretsang pagtanggi naman ni Seryo sa ama. Namayan niyang sandaling katahimikan sa pagitan ng mag-ama habang nasa linya ng tawag. Pero si George din ang bumasag sa katahimikang yun. Do you like someone else, iho? If you have, bring it to me. If she comes from a good family, I won't mind. Muling sambit ng matanda na nangungumbinsi. Nang marinig yun ay biglang nakita ni Seryo sa kanyang balintataw ang inosenteng mukha ni Camille. Pero kagad ding sumama ang kanyang mukha dahil sa kalokohang naisip. Wala, Dad. Sa ngayon gusto ko na munang mag-focus sa pagpapatakbo ng Reynoso Group at ayaw ko maging distracted. Alam mo namang malaking papel ang marriage para mas lalo maging malakas ang ating kumpanya, iho. Hanggat ang taong pakakasalan mo ay nagmula sa isang disente at edukadong pamilya, walang problema, anang matanda. Hindi ako interested sa ngayon, Dad. Please, maghintay ka pa ng sandali. Sagot ni Seryo sa pagiging mapilit ng kanyang daddy. Sabihin mo sa akin ang katotohanan, son. In love ka na ba sa babaeng iyon kaya ayaw mo magkaroon ng annulment? Tanong ni George na puno ng pagdududang tono ng boses. Sandali natigilan si Seryo nang marinig iyon subalit wala sa sariling kaagad siyang tumanggi.
No dad, mali ang iniisip mo. Alam ni Seryo sa kanyang sarili na physical attraction lang ang nararamdaman niya kay Camille at hindi sa ayaw niyang mapawalang bisa ang kasal nila ng babae. Ang totoo ay nakaproseso na yon at hinihintay na lang ang kanyang pirma. Don't worry dad, I will definitely get an annulment. It's just that wala lang talaga ako sa mood na makipag-blind date ngayon. Well, naniniwala naman ako sa iyo iho. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Nang matapos ang tawag na iyon, ay muling pumasok si Seryo sa loob ng kwarto ni Camille. Naabutan niyang bahagyang namamaluktot ang babae habang natutulog dahil sa malamig na temperature ng kwarto. Dahan-dahan niya itong nilapitan at dumako ang kanyang tingin sa bewang nitong merong mga pasa. Maging ang malaporselana nitong balat ay may mapupulang marka. Muling nakaramdam ng pagkabuhay ng pagnanasa sa Seryo para sa nahihimbing na babae. Hindi niya maintindihan kung bakit na-addict siya sa babaeng ito. Nang mga sandaling iyon ay gusto niyang gisingin ang babae pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Kaya sa halip na gambalain ang natutulog, na babae inayos niyang makapal na comforter at marahang ibinalot sa hubad na katawan nito. Pagkatapos nito, tumungo siya sa pintuan, ngunit bago pa man siya lumabas, pinakawalan niyang isang malalim na buntong hininga na hindi niya alam kung ano ito. Kinabukasan tulad ng parati niyang nararamdaman, matapos makipagtalik kay Seryo ay masakit ang buong katawan ni Camille, ni hindi nga niya mabilang kung ilang beses na may nangyari sa kanila ng lalaki. Pero sa kabutihang palad, lagi naman tong gumagamit ng kondom, kaya naman tinitignan na lang niya sa basurahan ng iyon para bilangin. Dali-daling bumangon si Camille, nagsuot ng bathrobe at nagtungo sa banyo. Niyuko niyang trash can na nasa ilalim ng sink para tingnan iyon ng may baritonong boses ang nagsalita sa kanyang likuran. Para saan yan? May bala ka bang ibenta ang sperm ko? O baka naman gusto mo magkaroon ng illegitimate child sa akin? Naninigas si Camille sa kanatayuan. Posible bang bagay na yon? Sa pagkakatanda niya, noon ay minapanood siyang balita sa TV na isang babaeng gumagamit ng kondom na merong sperm ng kanyang mayamang amo upang mabuntis. At pagkatapos itong magtagumpay na magdalang tao, tumingi ito ng malaking halaga ng alimony sa mayamang amo. Dahil sa takot na baka ma-misunderstand na naman siya ni Seryo ay natatarantang tumayo si Camille at tumarap dito. Hindi ko alam kung ilang beses na may nangyari sa atin kaya binibilang ko. Ninenervyos na pag-amin niya. Nang marinig yun ay automatic kong sumama ang mukha ni Seryo at saka matiim na tinitigan ng babae. Why don't you just ask me? Ang akala ko'y nanakawin mo yan at ibebenta. Puno ng sarkastikong wika ni Seryo. Uminit ang buong mukha ni Camille. Paano naman niya tatanungin ang nakakahiyang bagay na yon? Madilim ang anyong tinitigan siya ni Seryo bago nagsalita. Don't worry, I won't take advantage of you. 5 beses kagabi. Anong lalaki sa malamig na tono pero natigilan si Camille nang marinig ito. Bakit merong pero? Dahil sinagot-sagot mo ko ng 10 beses last night, may utang ka pang 5 sa akin dahil ibinawas ko ng 5 pa. So don't forget to record that. Natulala si Camille sa mga narinig, halos hindi na nga siya makakilos kagabi dahil ninanghina siya. Paano pa siya nagkaroon ng utang sa lalaki ng 5 beses? Nang makita naman ni Sir yung pagkagulat sa mukha, ni Camille ay lihim siyang napangiti. Umangat ang gilid ng kanyang labi at nagsalita. Where is your notebook? Ilabas mo. Gusto ko makitang isinulat mo. Utos pa niya. Mangiyak-ngiyak naman si Camille kinuha ang kanyang notebook at sinulat ang sinabi nito. Naninikip ang kanyang dibdib nang maisip na kailan ba matatapos ang paghihirap niya sa piling ni Sergio Reynoso. Nang makita ni Sergio yung frustration sa mukha ni Camille ay lihim siyang napangiti. Hindi niya hayaang iwanan lang siya pagkatapos siyang gamitin. Hindi niya hayaang lumayong babae sa kanya. He can pamper her, pero yun ay kung magiging masunurin to sa kanya. Gayunpaman dahil napasaya naman siya nito sa oras na maghiwalay sila, ay bibigyan niya ito ng pera na sasapat hanggang sa pagtanda nito. Bakit pa kasi hindi ka nalang sumunod sa gusto ko? Pinaiiral mong katigasan ng ulo mo, sarkastikong saad ni Sergio. Sana kayo kong babae. Hindi pa ba sapat ang ginawa kong pagsunod sa'yo? Naiiyak na tanong ni Camille, nalaman niyang maging successful ang operation ni Lola Soledad at mapapawalang bisa na rin ang kasal nila sa mga susunod na araw. Yun kasi ang usapan nila ni Sergio na sa oras na tapos ng operasyon, nang matanday saka sila maghihiwalay. Subalit paano naman ang kasunduan nila ng lalaki? Ayaw niyang maging kabit sa oras na magkaroon to ng stable relationship. Kaya anong gagawin niya para hindi mangyari ang bangungot na yon? You can be better, ani Sergio maya-maya sa kaumangat ang gilid ng labi. From now on, just be like you did last night. Please, satisfy me, hindi ako makipagtalik sa ibang babae. Naikuyom naman ni Camille ang mga kamao. Ang sinasabi lang ng lalaki hindi na makipagtalik sa ibang babae
pero patuloy pa rin to sa pakipag-blind date. Ano naman ang pinagkaiba noon? Hindi na sumagot si Camille at basta na lang tumalikod sa lalaki. Naiwan naman si Sergio na may pagkaaliw sa mga mata habang sinusundan ng tingin ng papalayong babae. Mistula itong kuting na basta na lang inabandona ng amo. Mukha itong miserable at kaawa-awa. Gusto niya lang itong tuksohin kaya hindi niya sasabihin sa babae ang totoong nangyari sa blind date na pinuntahan niya. Kasalanan nito. Masyadong matigas ang ulo nito at ginalit siya kagabi. To be honest, hindi siya interesadong makipag-blind date sa ngayon. Ang maliit na kuting na inaalagaan niya ngayon ay masyadong malikot at palaging nais na tumakas mula sa kanya. Kaya wala siyang lakas upang makipag-deal sa iba. Pero napakamot rin si Sergio sa kanyang ulo nang maalala ang nakakaawang itsura ng babae kanina. Hindi bale, sasabihin niya sa kanya sa ibang pagkakataon na wala siyang balak na magpatuloy sa isang blind date kaya hindi niya na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging isang kabit at hindi rin siya makipagtalik sa ibang babae. Sumilay ang hindi may paliwanag ng ngiti sa mga labi ni Sergio, saka ito tumalikod na at pumasok na sariling kumpanya na maganda ang mood. Nang makarating sa kumpanya, si Camille ay naging busy siya sa trabaho. Sa dami ng kanyang ginagawa, hindi niya namalayan na lunch break na kung hindi niya niyaya ni Cynthia para kumain. Nang makita ni Camille si Miss Patricia ang nag-iisa ng mga sandaling iyon, ay tinabihan ni Camille ang babae. Magdamag siyang nag-isip kagabi kung sasabihin ba kay Miss Patricia ang totoo. Alam niyang maari hindi maniwala sa sasabihin niya si Miss Patricia, pero hindi maatim ng kanyang konsensyang hayaan lang sa kamay ni Benedicto, ang kanilang mabait na team leader. Hello Miss Patricia, pwedeng makitabi? Bungad ni Camille sa babaeng kasalukuyang matamis ang pagkakangiti habang may hawak na phone. Oh, ikaw pala Camille, halika maupo ka. Ani Miss Patricia sa kabinabang hawak na phone. Where is Cynthia? Bakit ikaw lang mag-isa? Usisa pa nito na makitang walang kapwa niya intern na si Cynthia. May pinuntahan lang po, Miss Patricia. Sagot naman ni Camille na kinakabahan. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng pakay. I see, tumangutang-usad naman ni Miss Patricia. Teka, may tanong ako, magkakilala ba kayo ng aking boyfriend? Pareho kayo ng pinasukang universidad at pagkatapos nag-usap kayo last time. Nakangiting usisa ng babae. Dahil si Miss Patricia nang nag-usisa ng bagay na yun kaya naglakas loob na siyang magsalita. Actually, Miss Patricia, tama kayo. Magkakilala nga kami ng boyfriend mo. Panimula ni Camille. Really? What a coincidence. Namimilog mga mata na bulalas ni Miss Patricia. Gaano nakatagal kayo magkakilala? Ano kasi? Hindi malaman ni Camille kung paano sisimulan ng sasabihin na kaagad namang nahalata ni Miss Patricia. Bakit? May problema ba, Camille? Kunot noong tanong ni Miss Patricia. Ramdam niya may gustong sabihin sa kanya ang babae. Come on, tell me. Tungkol ba ito sa boyfriend ko? Lumunok na muna ng laway si Camille bago nagsimulang magkwento kung paano sila nagkakilala ni Benedicto at kung anong kahayupan ang ginawa nito sa kanya. Matapos niyang ikwentong lahat, buong akala ni Camille ay sasabihin ni Miss Patricia ang makikipaghiwalay nito sa lalaki pero nagulat siya nang hindi ito naniwala. Camille, mahal na mahal ko si Benedicto at gusto din kita. Ngunit hindi tamang iniinsulto siya sa harap ko. Magiging tapat ako sa iyo, okay? Sinabi na sa akin ni Benedicto tungkol dito at ayon sa kanya na misinterpret mo siya. Pero Miss Patricia, hindi yun misinterpret lang. Please Camille, kung tapos ka ng kumain, makakaalis ka na. Putol pa ni Miss Patricia ang masama ang muka. Sa mga mata ni Patricia, sinabi ni Camille dahil gusto niyang asahin ang kanyang nobyo sa kanya. Isang bagay na hindi niya papayagan na mangyari. Samantalang inaasahan naman ni Camille na mangyayari yon. Alam niyang nalinlang na ni Benedicto si Miss Patricia at babalik na rin siya. Wala siyang magagawa kung ayaw siyang paniwalaan nito. Ang importante na sabi niyang totoo kay Miss Patricia. Matapos ang pag-uusap na yon ay hindi na muli silang nagkibuan ni Miss Patricia hanggang sa matapos ang oras ng trabaho. Habang nasa locker at nag-aayos ng mga gamit, isang tawag ang natanggap niya. Nang tignan niya kung sino yon, kumabog sa saya ang kanyang dibdib nang makitang si Lola Soledad yon. Katatapos lang ng operasyon nito at ayon sa nalaman niya ay nasa mansyon ito at nagpapagaling. Gustuin man niya itong puntahan para kamustahin, hindi niya magawa dahil pinagbawalan siya ni Sergio na lumapit kay Lola Soledad. Hello po Lola Soledad, masiglang sagot niya sa kabilang linya. Hello Iha, pwede bang puntahan mo ko ngayon pag uwi mo na galing trabaho? Anang matandang bakas ang pananamlay ng tinig. Nang marinig yun ay kaagad na nag-alala si Camille para sa kalagayan ng matanda. Bakit po Lola? Masama po bang pakiramdam mo? Hindi naman Iha, namimiss lang kita. Matanda na ako at hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ang itatagal ko sa mundo. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan Lola. Matagal pa po kayo mabubuhay sa mundo. Dahil napakabait po ninyo. Sinserong wika ni Camille sa matanda.
Tinuturing na niya itong tunay na lola simula pa nung mamatay ang kanyang tunay na lola. Napakabait nito sa kanya at kahit na kailan hindi siya pinakitaan ng masama. Basta magpunta ka, iha. Hihintayin kita. Matapos ng tawag na yon ay nagdesisyon si Camille na pagbigyan ng kahilingan ng matanda. Nang tawagan niya si Sergio para sana magpaalam, hindi ito sumagot, kaya naman tumuli siya na kahit na hindi pa nito alam. Bahala na kung magalit sa Sergio sa kanya. Total ay malapit na rin mapawalang bisang kanilang kasal at baka hindi na niya makita pa si Lola Soledad. Ano kayang mangyayari sa pakipagkita ni Camille kay Lola Soledad? Maging dahilan kaya ito para muling mag-away ang dalawa? At dahil sa pagtatapat ni Camille kay Patricia, maging dahilan kaya ito para magkasirang kanilang pagkakaibigan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.